guys! Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. Thank you for subscribing, and if you haven't subscribed yet, please hit the subscribe button. Today, hindi tayo maglilinis, hindi din tayo magluluto, but itutur ko kayo sa aking kitchen. So tara na, mag-tour na tayo sa aking kitchen. Itong kitchen, yung pinaka-favorite kong part ng bahay namin. Kasi ito yung dating, akala ko dream ko lang. Pero wala ako ng ganitong kitchen. So, dati, titignan ko lang siya sa Pinterest, sa magazine, pinapalog mo lang sa TV. And then, ayan, may sarili na akong ganitong kitchen. So, ganito kami. Ito yung pinaka-favorite kong part ng kitchen namin, yung center island. Ito kasi yung daan ko, dito ako natutulog. Joke na. Ito kasi yung workplace namin ni Abby. Nag-bake pa ako, nag-decorate pa kami ng cake. Ito kami nag-spend ng maraming oras sa pag-decorate ng cake at saka yun, sa pag-bake ko. Tapos gustong-gusto ko siya kasi yun nga, sobrang laki niya. May kanya-kanya kaming lugar dito. Hindi na kami kung pag nag-decorate kami, paikot-ikot kami, tanggal, alis kami ng gamit. Kasi nga napakaliit yung work area namin. Katulad dati namin kitchen, yung una namin kitchen. So, tsaka itong space na to, yan, nandito yung bar stools sa likod. Ito, nakikita nyo siya, nandito yung bar stools namin sa likod. Kasi, para makikita rin namin yung sala namin, para kahit busy kami sa paggawa ng cake, makikita pa rin namin yung mga bata, kung anong ginagawa nila. And then, makakapalod din kami ng TV. Ito talaga yun, nakapanood talaga ng TV. Sa kabilang side ng center island, dyan nakalagay yung mga baking supplies ko, tsaka baking equipments, or cake decorating na tools. Kaso ngayon wala na dyan yung mga cake decorating tools ko, nasa pantry na, kasi nag-stop na nga kaming mag-cake, nag-stop na kaming umaccept ng orders ni husband. Yun yung mga storage containers ko ng mga baking ingredients. Yan. Tsaka, dyan ko din nilalagay yung storage container namin ng rice para mabilis kunin kapag kailangan akong magluto ng rice. Tapos, ito yung mga iba pang baking ingredients. Pati yung mga pang low carb, pang keto na baking ingredients, yun nasa likod sila. Tapos, yung favorite ko na turntable ko. Yan siya. So, ayan, yung cocoa, brown sugar, may white sugar ako, may confectionery sugar, tsaka all-purpose flour. Dito naman yung weighing scale ko. So, pag nagbe-bake talaga ako, I use weighing scale para exact yung measurement. Tapos, sa ilalim nun, usually cake decorating tools nakalagay dati sa ilalim nito. Pero ngayon, yung mga placemats na lang namin ang nakalagay dyan. Tapos, dito ko rin tinatago yung induction cooker namin. Kasi ayoko siyang pinapatong sa counter. So, after use, lilinisin na namin siya. And then, ibabalik na namin dito sa ilalim. Tapos, itong mga tray na to, collapsible tray siya. Ginagamit ko yan para patungan ng mga dishes ko na pinapatuyo kapag marami akong kailangan patuyuin. So, yan yung purpose niya ngayon. Pero dati, yan yung cooling rack ko ng mga binibake ko. Pero since hindi na nga ako baking, pang kitchen na siya, patuyuan na ng mga dishes. So, yan pa ibang mga ingredients ko. Konti na yan ngayon, hindi katulad dati na ang daming iba't ibang klase dyan. So, pati itong mga storage bins na to, dati punong-puno yung laman yan, pero ngayon hindi ko na siya pinupuno masyado. Kasi bihira na naman ako mag-bake. So, sayang naman kung pupunuin ko ng sobra-sobra. Kung may expire lang siya dyan. Ito palang mga storage bins na to. Itong lahat ng itong nasa ibabaw. Sa Novo ko lang nabili yan. Yung favorite place namin napuntahan nyo kasi napaka-cheap ng mga tinda doon. Tapos yung induction cooker ko, Immerflex yung brand niya. So far, maganda naman yung servisyo niyan sa amin. Nakaka 1 year na yan. Tapos, itong mga collapsible tray na to, sa Japan Home ko to nabili. Tapos, ito, egg tray ko to eh. So, wala na kasing laman, kaya dyan muna siya nakatago. Nabili ko naman to sa High Top.
Maganda to kasi hindi talaga nababasag yung itlog. Tsaka pwede mong i-transfer from paggaling sa grocery or paggaling palengke or pagpupunta kang palengke, diretso na dito yung lagay. Tapos, ito yung collapsible na tray. Ayan siya. Ayan. So, pwede mo siyang pagpatong-patungin. Tapos, pag hindi mo na kailangan, titiklopin mo na lang ulit. So, makakasave ng space, hindi mahirap itago. Itong placemat ko, yan, gustong-gusto ko yung itsura nito. Sa Landmark ko to nabili. Pang malakasan to, parang pang mayaman. Kaya gusto-gusto ko yan. So, ito naman, favorite kong ginagamit kapag napipicture ako ng bento boxes ng mga bata. Yung nakapag-follow sa akin sa Facebook, makikita nila palagi ito background ng mga lunchbox ng mga anak ko. At dahil mahilig ako sa pink, hindi naman masyadong halata, so, may calculator din ako dito na syempre pink. Kailangan ko to kapag nagko-compute ako, kapag halimbawa, chine-change ko yung amount ng ingredients, kailangan kong i-double, kailangan kong i-1.5 or kung ano man. So, yan. Kailangan ng calculator para hindi masyado nagagasgas yung So, ito siya ng buo. So, itong other side, dapat pwesto rin to ng isa pang bar stool. So, ngayon, yung bar stool namin, tatlo lang siya yung nakatago sa ilalim. Ayoko kasi tinataas yan eh, yung mga bar stools. Kasi nakakaharang sila. So, hindi na masyadong ginagamit. So, nakalagay mo na siya sa ilalim. So, pag gagamitin lang, hatakan lang namin, magagamit na siya. So, buti na lang, hindi pa ako bumibili ulit ng additional na bar stool. Kasi, dumating tong bagong baby ko. Bago kong katulong sa kitchen. Si Elba 2. Elba 2 kasi may Elba 1 ako yung oven ko. So, itong si Elba 2, dishwasher siya. Napakalaking tulong to. Game changer talaga tong Elba na to eh. So, ayan. Hindi na ako naghuhugas ng maraming pinggan. Kasi siya nang naghuhugas para sa akin. So, ito, 45 cm lang tong Elba ko kasi yan lang yung kakasya dun sa space namin. So, 45 cm lang yung binili namin. May mas malaki pa dito, may 60 cm. Lalo na kung malaki pamilya nyo at marami kayong ginagamit, mas sulit bumili ng mas malaki. So, yan siya. Pinupull out lang yung mga racks niya. Pag gusto nyo malaman kung paano siya gamitin, meron akong video nito sa channel ko. Pwede nyo mapanood kung paano namin siya ginagamit. Napaka nakakatuwa nito. Kasi talaga nakakalinis siya ng pinggan at hindi lang malinis. Paglabas talaga sanitize na yung mga pinggan mo kasi mainit-init pa siya. Kaya talaga ako everyday pag nagwawash kami ng mga dishes dito, hinihintay ko siyang matapos. Hintayin ko siya ulit ng after 20 minutes after niya matapos. Nilalabas ko agad lahat yung dishes. Kasi gustong-gusto ko nahihipon na medyo mainit-init pa yung mga dishes. Pangarap talaga namin to eh. Noon pa namin gustong magka-dishwasher. Kaso ang mahal ng mga dishwasher. Nasa 60,000 and up. So, nung makita namin to, freestanding. So, mura na siya. Nasa 29,000. Kalahati siya ng mga presyong tinitignan namin dati. So, para bawas trabaho kasi sumasakit din yung shoulders ko pag sobrang dami kong hinuhugasan. Ayan, binili na dati si Elba. Ayan, sunod naman tignan natin itong ref ko. So, ito yung LG na side-by-side door na refrigerator, inverter to. So, ito, pangarap ko talaga itong ref ko. Sobrang pangarap ko. So, ayun, pinagtipunan ko talaga yan. So, from maraming cake na binake yan, bago nabili, at saka madami din class na pinagpuyatan na i-prepare bago ko ito nabili. So, nabili ko to at a very discounted price. Kaya tungkwa talaga ako. Ito siya. Yung kabilang side niya, freezer. So, ayan. Ito, bihira ito mapuno na ng ganito kadami. Since quarantine nga, ayan, nag-stock lang kami nung anong pwede namin stock kasi hindi namin alam kung kailan pa talaga tatagal itong quarantine. So, niiwas na rin kami din sa mga processed food before quarantine. Kaso sa ngayon, ang hirap mamili. Yan lang, kung ano yung available na mabibili namin, binibili lang namin siya. So, ito,
Yan yung mga meat ko, naka-portion na yan. So, pag namamalengke kami or nag-grocery, bago namin siya i-ref, ipo-portion ko muna siya per kung anong lulutuin ko bago ko siya ilalagay dito. Para kapag kailangan ko ng magluluto, itato ko na lang yung kung ano lang yung lulutuin ko, kung ano lang yung gagamitin ko. So, hindi na kailangan ilabas lahat. So, kabilang side naman niya, ito mismo ref namin. So, ito cheddar cheese sauce. Favorite ng mga anak ko yan na ginagamit ko sa mac and cheese nila. Or kapag nag-nachos kami, yan, yung ginagamit na namin cheddar cheese sauce. So, ito yung nalagyan ko ng egg na pinakita ko sa inyo kanina. So, yung bread, nire-rep din namin siya para tumatagal yung buhay niya. Tapos, makita niyo yung ref namin. Wala kayo masyadong makikita ng mga juice dyan or mga chucky or yung mga chocolate drink, iced tea. Kasi iniiwasan namin talaga yung mga sugary drinks hanggat maaari. Umibili pa rin naman kami paminsan-minsan para sa mga bata. Pero controlled lang talaga. So, mas marami kami supply ng gatas. Yan. Gatas is life sa mga anak ko. So, may cream na rin ako dito. Ready yan para pag gusto ko gumawa ng ice cream. So, ito yung nalagyan ng tinapay na bukas na. Kasi itong dalawang to, nakaalat to para sa mga leftover food namin. So, ayan. May araw kami na leftover lang yung kakainin namin para walang sayang. Kasi ayaw namin talaga na may tinatapon ng food hanggat maaari. So, makakatulong din kung mag-meal plan kayo weekly para walang sayang na pagkain. Tapos, ito yan, nilagay na ni Daddy itong meat namin sa kabila kasi tinutuwa niya ito, lulutuin namin today. Tapos yan, diretso ko nilalagay ang rice cooker ko sa loob ng ref. Nilalagyan ko lang siya ng patungan. Ito, para hindi nagdudinihan yung ilalim. Tapos, itong mga drawers na ito, dyan namin nilalagay yung vegetables and fruits. Yung mga vegetables sila iba, pag marami sila, dito na rin nakalagay na. So, dito rin, ito yung mga fish namin. And then dito, mga pork din yan or beef. So, dito naman tayo sa side ng ref na to, sa door. So, dito yung mga dairy namin. Mga butter, tsaka cheese. Yan. Fan kami ng cheese. So, ang dami-dami namin cheese. Kasi mahilig yung mga anak ko sa cheese. Tapos marami nagtatanong, yung onion powder tsaka garlic powder. Nire-ref po sila para hindi po sila naninigas. Pag niref niyo yan, hindi na yan titigas. Wala na kayong tatapon ng garlic powder tsaka salt. At garlic at tsaka onion powder. Yan, may tubig kami dito kasi hindi na kami nag-open ng dispenser. Kung nakita nyo kanina, may dispenser kami. Pero hindi na namin sinasaksak yun para tipid sa kuryente. Tapos, lahat ng mga syrup or yung mga sauce or ketchup na ginagamit ng mga bata dito sa ilalim para mas mabilis nilang maabot, hindi sila mahirapang kunin dito banda sa taas. Though, medyo abot na rin naman yung taas kasi tumalaki na sila ngayon, mas matatangkad na sila. So, ayan yung ref namin. So, hindi yan madalas na ganito itsura, laki na ng freezer. Kasi, nung hindi naman quarantine, weekly kami namamalengke. Mas gusto ko na weekly, pinapalitan ko tong laman niya kaysa yung nag-stock kami ng pangmatagalan. Kaso ngayon, nililesen namin yung labas ni Daddy kasi mas safe na nasa bahay. Kaya, kung ano yung pwede mabili sa grocery na magda-last for like 2 to 3 weeks, bibilhin niya na. So, next naman, itong si Elba 1. Ayan, regalo to ni Daddy sa akin nung paglipat namin dito sa namin house. So, ito siya. So, love na love ko to kasi talagang dahil dito mas mabilis na ako matapos mag-day kasi ang laki niya compared sa oven ko dito. Mas marami na ako nasasala. At saka, syempre, Elba siya. Talagang tested na to na maganda. Electric oven siya kasi takot ako sa gas. Ayoko nung mga sabog-sabog kasi ng mga kwento ko sa paggamit ng electric gas. Though sabi naman nila, yung mga gas na yun na oven, meron na siyang safety feature, kaya okay naman mag-gas oven. Pero ako talaga electric pa rin gusto ko. Kasi natatakot talaga ako na magsindi. Mga ganun. Kapag may mga gas, yung tulog pa lang yung natatakot na ako. Yung mga spices ko,
Tapos lahat ng mga ginagamit ko na pangluto. So, ayun siya. Gusto ko nakahilera silang ganyan para ang daling kunin pag kailangan mo magluto. So, ito rin yung mga spices. Tinitray ko siya. Ito. Para pag kailangan kong kumuha, kasi lalo maliit yung bote nito, pull out mo lang yung rack, itong tray. Yan, makukuha mo na siya, makapamili ka na. Hindi yung kapag pinatong mo lang siya dyan, hilera, tutumba-tumba pa yan pag pumipili ka. So, ito, mga glass to. Dati plastic yung una kong ginamit, pero may nagsabi kasi sa akin na mas okay daw na glass ang gamitin. So, yan, transfer ko ulit siya sa mga glass. Nabili ko yan sa Trinoma. Nabili ko pala ito sa Landmark. Meron din siguro sa Trinoma nito, pero Landmark Makati ko ito nabili. So, ito namang mga tray na to, tray to ng ice ko. Since hindi ko na ginagamit siya sa ilalim, yan, ginamit ko siyang patungan itong mga spices. Tapos itong ibabaw na cabinet, dito nakalagay lahat ng pans ko for baking, mga mixing bowls, at saka measuring cup. Ayan. So, dyan na siya nakalagay lahat. Dati, sa baba ako nilalagay yan nung nagbe-bake pa ako. Nung nag-accept pa ako ng orders kasi lagi ko siyang ginagamit. Pero since bihira ko na siyang gamitin, inaas ko na siya dyan para dahil mas binaba ko yung mga gamit na mas madalas ko na gamitin. Ito din, mga baking pans ko pa rin siya. So, favorite ko tong part na to, na ginawa na to ni Daddy. Kasi napaka-efficient yung lalagyan na yan. Susuksok mo lang dyan lahat ng baking pans, tapos hindi sila nagugulo, hindi sila patong-patong. Pag may kailangan ka, kukunin mo na lang, hindi siya maglalaglagan. So, ayan. Nandiyan yung mga pang-brownies ko, mga muffin trays, yung pang mga rectangular na cakes, at kung ano-ano pang mga pans. Ayan, dyan sila lahat nakalagay. Tapos, itong pink na canister na to, nabili ko to sa Robinsons department store 3 years ago na. So, 10 yan na. Di sa other side, nakikita nyo later. So, dyan ko nilalagay yung mga broth cubes, yung magic syrup ko, mga walnut cashew. Katong walnut cashew, wala pong laman ngayon. Kasi, hindi nga ako masyado nag-bake. Tapos ito, kung ano-ano pa, yung mga sesame seed or kung anong mga nagamit ko na hindi ko lang madalas gamitin. So, nandiyan siya, sama-sama dyan kung ano-ano nakalagay. Yan, closer look sa mga baking pans ko, mixing bowls, and measuring cups. Yan, ang dami nila kasi talagang madami akong kailangan dati. Pero ngayon nagagamit ko pa rin naman yan. Tapos, yan yung mga spices ko. Yan yung mga ginagamit kong pangluto, mga sauce, kung ano-ano. Ayan, yung closer look naman sa sinasabi kong shelves ng mga baking pans and trays ko. Diba, ang ganda-ganda yung tignan, nakatayo silang lahat dyan. Hindi nagtutumbahan or hindi mo na kailangan isa-isahin dahil magkakapatong sila pag may kailangan kang baking pans. Ito pa yung isang cabinet sa taas. Diyan naman nakalagay yung mga lalagyan namin ng mga pagkain kapag may mga bisita. Madalas lumalabas lang yan kapag may mga handaan dito sa bahay. Tapos yun, yung bowl na pink, nakikita nyo yan. Tsaka yung may yellow, tsaka orange. Ginagamit ko yan kapag nagagawa ko ng bake mac, ng lasagna. Favorite ko nalagyan yan. Kasi pwede na yan diretso sa oven. Oven safe siya. Tapos, ito, yan. Meron akong monkey. Hear no evil. Speak no evil. See no evil. Siyempre, kailangan may mga pahalaman din tayo. Parang magandang tignan. Fake lang kasi hindi ako makabuhay ng totoo. Tapos itong mugs and itong kipat na to, yung owl set na to, nabili ko yan sa Dapitan. Yan o, ang cute-cute niyan. Tapos ito yung sink ko. Sabi ko kay Daddy talaga gusto ko ng malaking sink pa nagkaroon kami ng kitchen ulit. Kasi ang dami-daming hugasin talaga pa nagbe-bake, tapos malalaki pa yung mga lalagyanan.
So, ayan. Ito yung sink namin. Nabili namin tong sink sa Luzon Foundry, pati itong faucet namin. So, yung faucet namin, gusto ko yan kasi natatanggal yan, no. Tapos, pwede mo siyang galaw-galawin. Pwede mo siyang i-move kung saan mo gustong ilagay. So, napakadali niyang gamitin. Ito nga palang mga dish tray na to, nabili ko to sa Mandawi. Yan, lahat tong 4 na to sa Mandawi ko yan nabili. Tapos, ito namang mga ceramic na bowls na to, nabili ko yan sa Japan Home. Teal color na lalagyan ng rice or lalagyan din ng pagkain. Bili ko yan sa Odd Home. Yan yung sinasabi kong other side ng kitchen na meron pang nung pink canisters na yan. So, may 5 din dyan. Tapos, sa top niya, yung cabinet doon, ang laman yan, puro mga storage containers na lalagyan ng mga leftovers or kapag may kailangan kaming ipack na food, yan. Yan yung mga lalagyan namin. Tapos, andyan din yung mga picture namin. Itong mga storage containers na to, mostly dito nabili ko sa plastic warehouse na malapit dito sa amin, sa Malabon, along Governor Pascual. Tapos, yung iba naman, itong light pink na to, nabili ko yan sa Miniso, set of 3 siya. Yung lalagyan ng ice, nabili ko yan sa Cash and Carry. Itong nasa taas, itong mga red, dati ko nalagyan ng mga fondant yan eh. Nabili ko yan sa Topway, sa Mandaluyong. So, ito yung close-up ng pinkong canister. Ayan, ang ganda-ganda nila. So, ito naman, laman, may chocolate, kasi mahilig yung mga anak kong lagyan ng chocolate yung champurado nila. So, yung may pang Milo, may pang coffee, kahit di kami umiinom ng coffee para sa mga, may bisita lang kami. Tapos, yan, tea. On this side naman, dito nakalagay yung mixers ko. Dalawa yung mixer ko kasi dati, nagtuturo ko. So, yung isa nasa Mandaluyong, then yung isa, nandito, ginagamit ko para hindi ko na siya binibit-bit ng back and forth pang Mandaluyong tapos papunta dito sa bahay naman namin sa Malabon. Tapos, ayan, may fryer din kami kasi mahilig kami mag-fry ng mga kung ano-ano. Gusto namin magpalit ng air fryer sana. Yung mixer ko, pareho yan, regalo ni Daddy. So, yung pink, regalo niya ng Christmas years ago. Hindi ko na maalala ilang years na ba. Tapos, yung isa din, regalo naman niya, birthday gift niya yan sa akin. Pero nabili namin yan na second hand lang. Nakakatuwa kasi, mura namin nabili, pero napakaganda pa niya. Tapos, dito rin nakalagay yung microwave oven namin. So, yan, nakita niyo, may pindutan dyan ng mga appliances na nakasaksak dyan para pag yung mga bata gagamit, mabilis na lang nila mapipindot and then mati-turn off palagi para tipid sa kuryente. Tapos, may cabinet din dito sa taas. So, wala pa masyadong laman yan. Basta ngayon ito ang laman yan. Tsaka, may nagkatagong Christmas decor. Then, next stop naman natin, ito namang mga cabinet sa ilalim, mga bottom cabinet. Sa isahin din natin kung ano-ano naman yung mga laman nila. So, umpisahan natin dito. So, ito, dito nakahang yung mga mittens ko, yan, para sa baking. Tapos, yan din nakatago, nilagyan ng malaking suka at ng vegetable oil. Sabitan yan ng basura. So, magpasabit kayo ng plastic, yan, tanggalin nyo to, at tanggalin nyo rin tong gray. Tapos, sasabitan nyo ng plastic, and then, pwede na kayo dyan magtapon. So, gustong-gusto ko yan kasi kapag yung mga dumi galing dun sa may kitchen sink, diretso ko na dyan nilalagay, pati kapag nagpipil ako ng vegetables, yan, mas accessible yan para sa akin. In-order yan ni Daddy sa Lazada. Buksan natin itong cabinet na to. So, ito naman, may mga pull-out racks dito. So, ito, laman nito, mga chopping boards ko, may wooden, may plastic. Tapos, yung colander ko na pink. And then, ito yung free na pot. Kasama nung Imerflex ko na binili ko siya. Tapos ito yung mga mini suko na pink na pans. Non-stick yan.
Sobrang gustong-gusto ko yung ginagamit. Then, ito yung kay Sabilia ko na pots and pans. Yung pan ko wala kasi nakatago dun sa oven. May laman pa siyang oil. Ginamit ko sa churros. So, ito siya. Napakaganda nito. Murang-mura lang yun. Nasa 1,699 in-order ni Daddy. Regalo niya sa akin. In-order niya yan sa Lazada. Sobrang sulit bilhin nito kasi stainless steel na siya. Tapos yung non-stick pan niya, maganda rin gamitin. Sa kabilang side naman, may pull-out racks din. Dito naman nakalagay yung mga pinggan namin, yung mga dishes namin. So, ito, yan, yung mga bowls. At saka, this one, plate. So, itong dalawang to, from SNR yan, nabili ko yan ng set of 12. So, 1.8 ko siyang nabili, set of 12. Sale kasi nun sa SNR. Sobrang gusto ko to kasi, ayan o, ang kapal-kapal niya. Actually, ang bigat niya. Lalo na itong malaking pinggan nito, sobrang bigat. Tapos, yung mga lalagyan namin ng sauce, condiments, yan, nakatuwa, diba? Ang cute fish. Ito, saan ko ba ito nabili? Sa Cash and Carry kaya ito nabili. Nakalimutan ko na. So, mostly mga ulam nilalagay namin. Ito, baking dish ko siya. Pinagluluto ako ng lasagna. Madalas yun ang ginagamit ko. So, ito rin nilagyan pa niya. So yan, baso namin. So, water goblet. Tapos, madalawa lang kaming mug. Kasi hindi naman madalas gumamit ng mug yung mga bata. So, kaming dalawa lang ni husband madalas gumagamit ng mug. So, mga saucers. So, yun lang yung laman ng rack na to. So, yun siya. So, pull out din siya. Diyan ko naman tinatago yung mga cleaning supplies. Ayan, yung mga bukas na. So, siya nakatago yung dishwasher. Dishwashing liquid. Tapos, ito yung dishwasher detergent para dun sa dishwasher namin kasi ibang ginagamit doon. So, mga tubs ginagamit doon. Tapos, ito yung drying rack ko din. Kapag wala nang nakalagay, nilalagay siya sa baba. Kasi ayoko na marami nakalagay sa ibabaw ng counter. Ito pala, dito ko nilalagay yung mga plastic namin. After namin mag-grocery, pinafold ko siya. Yan, into triangles. Tapos, nilatago ko siya dito. So, para pag kailangan namin ng basurahan, ayan, dyan siya malapit sa kabila. So, kung ganito kasi, hindi siya bumubuka. Tapos, mas maayos tignan yung lalagyan ng mga plastic. Nakalimutan kong i-mention na itong mga pull-out racks, available yan sa mga Home Depot, meron din yan sa Handyman, meron din yan sa Ace Hardware. So, ito naman tayo. Dito ko naman kinikip lahat ng mga lunch boxes and water bottles ng mga bata. So, mahilig akong magbento. Kaya makikita nyo, iba-iba yung mga lunch boxes nila. Kasi gusto ko iba-iba. Depende sa laman nila. Kasi minsan kailangan ko maliit lang or kailangan may pang soup. So, yun, meron siyang parang thermos na lunchbox doon. So, ito yung mga water bottles nila. Diyan din, kinikip ko yung mga picks nila. Food picks. Pa nagbebento ako. Ito nyo, may mga water bottles pa dyan na naka-plastic. Mga gift kasi sa kanila yan. Hindi pa namin na-open. Kasi may mga ginagamit pa naman sila ngayon. Then, itong cabinet na to, ganun din, mga lunchbox pa rin nila, parang thermos lunchbox pa rin ng mga bata. Tsaka inilagyan nila ng mga spoon and fork, tapos dyan din nakalagay yung lunch bag nila. Ito naman, yung container na yan, dyan ko tinatago yung mga utensils, mga plastic utensils, tsaka chopsticks na nakukuha namin pa nag-take out kami or kapag nagpapadeliver kami. So, itong last cabinet, dyan nakalagay yung knives namin, tapos dyan nakatago yung rice cooker, tapos hindi nakalagay yung mga parchment paper, aluminum foil, mga plastic na for trash, hand gloves, at saka mga kung ano-anong plastic, pati piping bag, dyan ko din tinatago. Then, dito sa dulo, dito nakalagay yung mga cake decorating books ko, tsaka mga cookbooks. Tapos, meron din konting
storage containers ng mga pagkain ng kids. Yung mga tested recipes ko, dyan din nakalagay, dyan nakafile dyan sa mga pink na clear book na yan. Ito namang area na to, may small candy corner kami para sa mga kids or para sa mga bisita. Para pag may pupunta rito, may konti sila makukot-kot. Tapos, ito, meron kaming cereal dispenser, isa lang. Kasi ginagawa namin, pinapalit-palitan lang namin kung naubos na yung Coco Crunch, bibili naman kami ng ibang klase. So, ayaw namin ng dala-dalawa kasi pwedeng masira lang or di na mapapansin ng mga bata. And then, ito, ang drawer ng mga pink tools ko. So, ito yung drawer ng mga cooking utensils at saka mga baking tools ko. Diba? Ang ganda-ganda nila. Pink is love. So, lahat yan, nabili ko sa SM Department Store, sa Japan Home, kung saan ako makakita ng pink. Basta may makita akong pink, binibili ko sila. Ewan ko ba, tinatawag nila ako na bilhin ko sila. Yung measuring cups ko, yan, tsaka yung measuring spoon ko, sa Wonder Bake ko pala yan nabili. Tapos, itong scooper na to, na pink, kasama yan doon sa ice tray na nabili ko eh. So, ayan, ang ganda kasi pink din talaga siya. Tapos, ito naman yung mga utensils namin. So, pink din yung tray ko. Nabili ko yan sa Handyman, itong container na yan. Organizer. Matagal na eh. Siguro mga 8 years ko na nabili yan. Meron pa naman siguro pa, I don't know kung available pa yung pink din. Itong mga clear naman na organizer, nabili ko naman yan sa SM Department Store. Itong mga drop lights ko, bagong kabit lang yan. Siguro mga 2 months pa lang ata to. Nabili namin yan sa Home Depot. Yan, nakakatuwa siya kasi ang ganda-ganda niya dyan. Ito nga din pala yung smart assistant namin, si Alexa. So, marami nakakonect kay Alexa. Yung mga ilaw namin, mga naka-timer na siya. I think you are asking for the song Summertime. Is that right? Ayan, ang daldal ni Alexa, nakikisali siya. So, pwede ka rin mag-play ng Spotify through Alexa para habang nag-work ka or nagluluto ka, may music ka. Pwede rin mag-search ka ng recipe. And then, pwede ka mag-timer, gamit siya. Pwede ka magpa-solve ng math kay Alexa. Pwede ka rin magpa-spell. Maraming nagagawa si Alexa. Dati yung dispenser namin nakakonected sa kanya para naka-timer na rin dispenser namin. So, tuwang-tuwa si Daddy dito kay Alexa kasi napaka-techy nun. So, gusto niya yung mga ilaw namin or yung mga appliances na pwede niyang i-connect kay Alexa. Kino-connect niya kay Alexa. Alexa, set timer for 5 minutes. Third timer, 5 minutes, starting now. Diba? Hindi mo na kailangan mag-cellphone para mag-timer gagawin ni Alexa para sa'yo. Kakanta pa yan si Alexa. Alexa, sing a birthday song. Okay, let's do this. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Diba? Galing-galing ni Alexa. So, ayan. Yan ang aming smart assistant, si Alexa.
Thank you guys for watching. I do hope you enjoyed this kitchen and ref tour. If you like this video, please do give it a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel. It's for free only. See you in the next video. Bye! Thanks for watching again.